Maulang umaga! Samahan niyo ako, tayo ay magbe-breakfast. Ulan no, kahapon pa umuulan. Coffee muna tayo. Sarap. Breakfast natin. Mais, kamote, and gabi. Diyan. Kamote. Gabi. Unahin muna natin yung mais. Picture muna tayo, syempre. Para tayo may pang-post, di ba? Yummy, I'm excited. Ah. Kain tayo. Sarap nito, guys. Very sticky siya. Magdamag umulan, no? Yung ceiling ko kasi, guys, mataas sa roofing. Hindi ko masyadong naririnig. Pero naririnig yung hangin. Kasi meron akong binuksan na isang window. Para yung breeze ng hangin pumapasok ng konti sa aking room. Then, para naririnig ko rin kung ano yung situation sa labas. Pag kasi ako nandito sa loob ng bahay, guys, hindi ko nararamdaman kung ano yung weather sa labas. Not unless na dumunga ako sa bintana or buksan ko yung screen para makita ko. Purposely, pinadesign ko yung bahay ko ng ganito, guys. Kasi nung OFW pa ako, yung mga OFW relate, no? Sobrang pagod, guys, pagiging OFW. Yes. I'm a physiotherapist for 28 years. Una sa hospital, sa private, then lumipat ako sa spa. Physiotherapist pa rin. Can you imagine? 28 years, no? Nakakapagod. And then yung hinahandle mo mga tao, iba't ibang lahi. Pero ang pinakang stubborn sa lahat, guys, honestly, Pilipino. Yes. Mahilig pang manira ang mga Pilipino, no? Pag yung tumaas yung posisyon mo, imbis na suportahan ka nila, they will drag you down. Ayaw nila na nagiging successful ang kapwa nila, no? Pero, dahil nga breadwinner ako, meron akong mama at papa na sinusuportahan, meron silang mga maintenance, pinag-aaral ko yung aking mga pamangkin, mga anak ko, laban lang. Alam nyo, guys, ang naging kapitan ko, prayer. Minsan, pag suffocated na ako, pinagpipray ko, God, gawin mo na lang po akong busy bukas para hindi ko na lang makita yung mukha ng mga kasamaan ko sa trabaho. All along, i-stay mo na lang po ako sa treatment room para yung mga magiging kliyente ko, yung mga iti-treatment ko, yun na lang yung makikita ko. Alam nyo, guys, it's a miracle. Kasi, niluloob talaga ni God na mangyari yon. For the whole day, hanggang matapos ako, guys, hindi ko nakikita yung mukha ng mga kasama ko sa trabaho. Yes. Kaya, alam nyo, guys, yung stress natin sa buhay, no? Especially mga OFW. Bago tayo kumontak ng kapwa natin or ibang tao para mag-confide sa kanila, why not mag-confide tayo kay God? Alam nyo, hindi man natin nakikita si God, but definitely, He is a good listener. And then, yung advice niya sa atin, absolutely perfect. Yes. Hindi niya tayo bibigyan ng something na problema na hindi natin kakayanin. At pag tayo ay nag-confide sa kanya na yung problem na ibinigay niya sa atin, medyo heavy, no? Na hindi tayo halos makakuha ng solusyon para isolve, no? Let's confide to Him. And
He will help us manifest the situation. Yung manifesting ni God, uncomparably, hindi yun maiko-compare sa anumang pamamaraan ng human being. Believe me. Proven niya sa sarili ko. Kaya alam nyo guys, ang anak ko, lagi kong sinasabi sa kanya, pag stress na raw siya, it's the same thing. Lagi siyang stress sa mga kababayan natin, mga kasamahan niya sa barko. Sabi ko, anak, try to call God, always confide to God, rather than confide to human being. Kasi pag nag-confide ka sa human being, sometimes, isa lang yung sinabi mo ha, they will fabricate it, no? Gagawing 10 yung story mo, mabuti na lang kung maganda yung story. Kasamaan mo, di ba? So, hindi lahat na nakikinig, so, they will try to listen. So, yung iba, basta na lang maniniwala without analyzation, di ba? So, kaya, nasa Pilipinas ka, nasa abroad ka, nasa andako ka man ng mundo, try to draw God into your situation. Dapat laging andon si God sa iyong situation. Lagi mong paunahin si God sa situation mo para hindi ka matatrap sa droning situation. Minsan kasi pag yun nakalimutan natin na andyan pala si God, no? Pwede tayo mag-confide sa Kanya. Halos nalulunod na tayo sa problema. Then hindi pa rin tayo makakuha ng solution. Why? Kasi ginagawa mo yung pamamaraan mo, not the pamamaraan of the Lord Jesus. Yes, guys. Alam nyo, hindi ako pastor, hindi ako mentor, pero madasalin ako, guys. Hindi rin ako ganun. Naniniwala ako that God is so good in our life. He is not only our refuge, but He is our Father in everything. He is our best friend even, no? Pero, yung sabi kasi nila para maging devoted ka, dapat every Sunday nasa church ka, di ba? Iba kasi guys yung sinimulan ko na church. Sa Singapore, yung Christian church na sinimulan ko, walang maingay, walang nagkukwentuhan sa loob. Yung nandun ka sa loob ng church, try to listen to the pastor, no? Yung pinipreach ng pastor, pakinggan mo. Kasi that is the reason why nandun ka sa loob ng church. Pero dito guys, may mga nagkukwentuhan sa likod ko, may mga nagkukwentuhan sa side ko, dun sa unahan ko may nagigames, may nakikipag-chat, may nakikipag-ha-ha-ha, dun sa chatting, di ba? And then, yung mga bata, may takbuhan ng takbuhan, parang ginagawang playground yung loob ng church. So, I'm not that comfortable, no? Attending that type of a church. And then I don't know if it's coincidence, no? Gawa ba ito ng demonyo? Ayaw na ayaw ko talaga guys yung mga bad words. Especially kasama ko ang aking bagets. Yung pastor namin, that is during Christmas event eh. Nag-a-assist siya dun sa mga bata. Sabi niya ba naman, pastor to guys take note. Sabi niya, yung mga kabataan, pag frequently sila uma-attend sa mga ganitong palaro, sa mga ganitong event, kumakapal na ang mukha nila. Kumakapal lang mukha, pastor yun guys. So, na-shock ako. Parang na-disappoint ako kasi as a pastor, pwede ka bang magsalita ng ganon? Di ba dapat huwaran ka? So, pwede mo naman sanang sabihin na yung mga kabataan, once frequently uma-attend ng mga palaro na ganito, mga competition na ganito, so they will used to it. So, hindi na sila maging mahiyain. Di ba? In a good way. Di ba? In a good way. Mas magandang pakinggan. So, yung aking bagets, na-shock siya. Sabi niya, allowed pala sila magsalita ng ganun, makapalang mukha. Sabi ko, no, it's not allowed actually, no? Kasi, sila nga yung huwaran. But, I don't know, maybe, she can't pick up a good words in that time. Yun na lang iniisip ko.
Pero hindi ako makaget over hanggang ngayon. That's why ayoko nang umate ng charts. So anyway, every Sunday like this time, I just had nakikinig ako online sa YouTube and umaattend ako sa Zoom ng panalangin. Yon. Parang mas peaceful. Yes, guys. And ito pa, kung sino pa yung mga anak ng mentor, sino pa yung mga anak ng pastor, sila pa yung ang ingay sa charts. Ang ingay, tapos dun sa charts nag-aapiran. Tama ba yung mga ganong behavior? Tama ba yung mga ganong kilos? Dapat, kung ang parents mo ay pastor, your parents should discipline you, should educate you enough, no? How you're going to move while you are there inside the church. Kasi church is the place where those people can relax their mind, no? Can draw God into their heart. Hindi yung lugar ng chismisan, hindi yung lugar ng chatting, ha 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 ha. Diba? Hindi ko alam, guys. Tumatanda na ba si Tita Wena? So anyway, guys, wala lang. Na-open up ko lang sa inyo, no? Napahaba na yung aking video. Kain na tayo. Ito naman kamote, Hinugasan ko na ito, guys. Binras ko na. Sarap. Bye, guys. Happy Sunday. Stay safe, ha? Maulan. I love you all, guys. Let's keep praying. At pilitin natin maging mabuting tao sa kapwa-tao. Kahit pa nga yung kapwa-tao natin, napakabuti natin, sinisiraan pa rin tayo. Wag tayo dumibel sa kanila. Mas palabasin natin yung panatilihin natin yung ating kabutihan at iwasan natin na makipagchismisa, no? Iwasan natin ang mga pitbahay. Iwasan natin na makipagbarkada sa mga bad influence. Let's always take note, ang ating struggle sa buhay, normally sa atin ang gagaling. So if we are wise enough to handle this life, we wouldn't encounter this struggle that much. Ang buhay ay hindi madali, hindi rin naman ganun kahirap. If only we are organized enough. And let's always pray. Let the Lord Jesus be the center in our lives all the time. And He will always keep us. Lagi niya tayong ikukulong sa kanyang mapagpalang bisig para tayo ay hindi nagkakaroon ng mga matataas na struggle, problems. I mean, magkaroon man ng problems, masosolve natin. Kasi God will also help us to solve this problem. And He will bring us to the brighter situations in life. And that's it for this Sunday morning. I love you all, guys. God bless. Bye.